Gusto po mga kababayan, ngayon po ay September 29 na at bukas ay katapusan. Tapos sa susunod na araw, sa Miyerkules po ay October 1 na. Ito kasi October 1 ay inaasahan. Dapat na meron pong filing of COC para sa BSKE. At itong mga huling ating mga naibalita ay sabi nga ng COMELEC daw ay wala pong order ang National Office ng COMELEC para maglabas po ng yung form para sa COC. Ibig sabihin po noon sa madaling sabi ay wala na pong filing of COC sa October 1. Ito po yung kadahilanan ay dahil po sa RA 12232, yung bagong batas na umiiral na napapaloob nga po dito yung BSKE ay sa susunod na po gaganapin sa November 2026. Po ay Lunes kasi. Ayan. Meron akong mga nababasa mga komento pa din naman na itong mga aspirante ito. Nasabi na hindi, tuloy pa rin yung filing ng COC na yan sa October 1. No? Kahit sinabi naman natin na malinaw na po na wala ngang order ang COMELEC. No? So, ibig sabihin lang po noon, mag-aantay po tayo ng bagong schedule or calendar of activity. Maaaring maglabas ng calendar of activity itong COMELEC ay para sa November 2026 yung schedule. Ang mga inaasahan natin dito sa October na activity ay yung nabanggit nga ng COMELEC Chairman Garcia na yung voters registration sa mga third week of November. So, ayun lang po. No? Pero hindi pa naman po yun official. Sinabi pa lang naman. So, antayin natin yung kabuuan Yung kabuuang schedule para sa BSKE. November 2026 na. Ganun pa man, meron mga nagsasabi na ay baka biglang magkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema na unconstitutional daw. No? So, kung kailan, no? Lunes ngayon, Martes, Miyerkules, ay kung halimbawa lumampas ako sa October 1, halimbawa ang desisyon, no? Kalagitnaan ng October or November, sabihin unconstitutional ang RA 12232, ibig sabihin ay gagawa ng bagong schedule pa rin ang COMELEC. No? Kaya lang, mamumove na kasi ngayon po ay October na Kasi ang procurement process dyan para sa kung magkakaroon nga, halimbawa unconstitutional, BSKE pa rin, ay parang alanganin na para sa December. No? Mukhang tiyak, halimbawa lang unconstitutional RA 12232, mamumubog pa rin sa susunod na taon na. Maaaring ganun kasi ngayon ang tinututukan pa din ng Korte Suprema ay kasi naka-TRO ang BARM. Marami nakikiusap dito na sana ituloy na yung October. Pero yung desisyon ay matagal. No? Matagal po. So, parang siguro sabihin na lang natin na okay na, na-move na talaga. Mamumove na po talaga. Filing of COC at yung mismong BSKE. Kung konstitusyon man or unconstitutional ay parehong mamumove na. Yun po ang ating iisipin ngayon. Mamumove na. No? Constitution man or unconstitutional. Pero, syempre mga kababayan ay mas gusto natin marinig talaga yung sasabihin ng Korte Suprema o yung kanila mismong desisyon dito sa RA 12232 na ito. Diba? Kahit nandun na yung ating expectation na talagang na-move na po ang BSKE. Na sana ay sa December, ay ngayon ay kung susundin yung batas, syempre, yan naman ang bihira, November po yan. Yan na po ay, first Monday of November, ibig sabihin po yun ay pumatak po ng ADOS
At kung hindi po ubra yung ADOS na yan, retroactive po ang RA 12232. Pwede pong mahilo dyan o maamyendahan ng konti at sa 20th Congress, mabilis lang po nila yan, mababago. So, sa mga susunod na araw, hintayin natin. Baka magkaroon na po ng sasabihin dito o pahayag ang mismong COMELEC, yung mas malinaw kung ano talaga yung kanila mga plano na dito. Basta ganun magkaroon na po kayo ng kalinawan kung ano ba talaga. Kasi sa previous interview ni COMELEC Chairman Garcia ay talagang binanggit na niya na wala na siyang ibang binabanggit kundi ay siyempre yung budget, no? Para sa November 2026 yung budget eh. Hindi naman na siya pwedeng humingi ng budget para sa December. Wala na po kasi yun. Wala na. No? So, tapos nami-mention niya na talagang sa susunod na taon na. And, hindi tulad ng dati na sinasabi niya na wala pang desisyon ng AC, ganun ganyan eh. No? Kumbaga mayroon pa siyang hesitation o pag-aalanganin ng mga karaang interview. Pero ngayon talagang diretso yung kanyang mga salita na sa susunod na taon na talaga. Okay? Ito, bago magkatapusan, sana may marinig man lang tayo sa COMELEC o mismo sa Supreme Court. Kaya lang ito kasi yung Supreme Court naglalabas sila ng update dyan kapag meron talaga silang mga nadesisyonan sa mga kaso. Malalaman naman yan at yan ay binabalita. So ngayon tahimik kasi so wala tayong naririnig na update sa kanila. Okay, at ito naman po sa mga nagsasabi dyan sa mga comment section na yung RA 12232 ay mababaliwala yan. E ganun pa paano? Paano po mababaliwala ang isang batas na mamigiran? No? Siyempre, Korte Suprema pa rin bahala dyan. At dapat nagkaroon na po yan ng TRO. Yung hiniling ni Atty. Macalitan na TRO na wala naman po eh. Ibig sabihin, temporary restraining order dapat pigilan. Sabi ko nga, pigilan niyo, susunod pa naman na taon niya. So, hindi kailangan ng TRO dyan. Dapat dyan desisyon, unconstitutional. Ayan, so, hintay tayo ng update mga kababayan. Sana meron na. Okay? Subscribe po kayo at pakishare ng video at opinion pa rin. Maraming salamat. God bless.